Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakikisa dito sa ating programa at naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po may tinatalakay na mahalagang mga usapin dito po sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre pinasasalamatan din po natin mga kababayan sa abroad, maging ang ating mga bago mga subscribers. Sana po ay wag po kayo mag-i-skip ng ads at sana po ay i-share nyo po ang ating mga videos na inyo pong mapapanood sa channel pong ito. At syempre binabati din po natin ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa ating magpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan ho natin. Ito pong ating Pangulo, maging yung kanyang ama na si dating Ferdinand Marcos Sr. na kung saan ho, para ho sa mga kababayan nating nakaabot ho kay Pangulong Marcos Sr., wala po ba kayong napapansin sa ating Pangulo? Kung wala po kayong napapansin, ako po mayroon. Kung titignan po ninyo o aalamin ang estilo ho at husay ni Bongbong Marcos sa kanyang ama, ay halos po may pagkapareho o similarity. Para ho sa akin, kung gagayahin ni Bongbong Marcos ang estilo ng kanyang ama, kung papaano naging maunlad ang bansang ito nung panahon ng kanyang ama, isa lang ho ang masasabi ko. Wala pong duda. Walang duda na sa pamamagitan po ng isang pangulong katulad ho ni Bongbong Marcos, ang bansa pong ito ay muling makakabangon sa kahirapan. At wala pong duda na ang bansang ito ay kaya nang makipagsabayan sa ibang bansa pagdating po ng panahon. Lalo na po kung palalawigin pa ang kanyang termino. Ngayon, para ho sa mga kababayan nating nakaabot ho sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. at para po naman sa mga hindi naman nakakaalam, kaya ho naging maganda at maunlad ang bansang ito noong panahon po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay dahil po sa pagtutulungan ng mag-asawang Marcos, na kung saan po maging si dating unang ginang Imelda Marcos po ay kasamang kumikilos na mapaunlad ang bansang ito. Na siya rin namang nakikita natin sa ating Pangulo ngayon, na kung saan po katuwang niya ang ating unang ginang na si Lisa Araneta Marcos para po mapaunlad ang bansang ito. Kung maalala ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan, sa unang termino po ng ating Pangulo na kung saan, kung maalala ho 1985 ba yun, hindi ako nagkakamali, hanggang 1989, sa kanyang unang termino po sinikap ni Pangulong Marcos Sr. na mapabuti ang pananalapi po ng bansang ito sa pamamagitan po ng pinag-ibayong pangongolekta ng buwis at pangungutang sa iba't ibang dayuhang institusyon ng pananalapi. Noong panahon ho ni Marcos, mga minamahal kong mga kababayan, kaya po napakaunlad ng bansa noon dahil ho yung kanyang inuutang, inilalapat ho niya. Hindi po sa kanyang bulsa, inilalapat ho niya sa mga proyekto. Makikita nyo naman po yung kanyang mga nagawa. Hindi po natin mapapasinungalingan yan. Hindi ho natin mapapabulaanan yan at hindi natin pwedeng sabihin hindi totoo dahil napapakinabangan ho yan ng milyon-milyong mga kababayan ho natin. Hindi ho yan katulad nung panahon ho ni Digongyo na umutang ho ng 13 trilyon para po ilagay lamang sa kanyang bulsa. Na kung saan Pilipino ho, tayong mga Pilipino ang nagdurusa. Wala po tayo napakinabangan doon sa 13 milyon na inutang ho ni Digongyo. Sa halip, pinaghati-hatian ho ni Michael Yang at ni Alan Lim. At ng iba pang mga alipores nitong ni Digongyo. Na kung saan itong si Digongyo at itong si Bongo ay isa po sa nagpayaman.
Biro mo, may lumabas ho na video, sabi ho ni Pangulong, sabi daw ni Digongyo, mahal daw niya yung mga kababayan niya. Ha? Sabi ni Bongo, mahal daw nila yung mga Pilipino. Kung mahal ninyo ang mga Pilipino, bakit nagawa ninyong nakawan ang bansang ito ng 13 trilyon? Na kung saan pinagdurusahan ng mga kababayan namin. Kung talagang mahal ninyo ang mga Pilipino, hindi kayo makikipagsabuatan sa mga Chino para lalong bumigat ang presyo ng mga pangangailangan ng panahon na yun, ng COVID-19. Na imbis ang presyo 5 piso, naging 50. Na kung saan ang nagmanipula ho nito ay si Michael Yang, na ang puhunan hindi pa umabot ng 1 milyon. Samantalang yung kanyang kinukontrata, bilyon-bilyon. Mga minamahal kong mga kababayan, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., hindi ho siya nangutang para sa sarili niya, kung hindi inilapat ho niya sa mga proyekto. Pumunta ho kayo ng Ilocos. Mamaya ho pag-uusapan natin yung project niya doon. Alam niyo po, nakakatuwa. Sapagkat yung Pangulo natin ngayon, para bagang sinusundan niya ho yung yapak ng kanyang ama kung papaano magpalakad o papaano mamuno sa isang bansa. Sa isang bansang nalulugmok na sa kahirapan. Sa nakikita ko po, tinatapakan ho at tinatahak po ni Bongbong Marcos yung yapak ng kanyang ama na kung saan walang duda na pwedeng umasenso ang bansang ito kung ang katulad niya ang magiging presidente ng mga Pilipino. Isang halimbawa na lang po, mga minamahal ko mga kababayan. Sa pagpunta po ng ating Pangulo sa ibang bansa, hindi po siya nagpapasarap doon. Hindi po siya katulad ni Digongyo noon na kung saan nandoon lang lumilipad kung saan nagpapakita sa mga Pilipino, walang ibang ginawa kundi magpakita ng mga kabastusan. Manghalik ng OFW, manghalik ng kung sino-sino, magpakita ng mga kabastusan sa pamamagitan ng kanyang dirty finger. Mga minamahal kong mga kababayan, nung nangutang ho ang ating Bongbong Marcos, agad ho niya itong inilapat. Makikita nyo naman po, di ba? Nung nangutang po ang ating Pangulo, agad niyang nilapat. Saan? Sa Philippine Coast Guard. Na kung saan ho, nagbigay ho siya ng 5 barko. Na kung saan nung panahon ho ni Digongyo, kahit kalahating bangka, hindi niya nagawang magbigay. Ngayon, yung utang po ni Bongbong Marcos, yung inutang niya, saan niya inilapat? Para po sa mga kapulisan na kinakalawang na po yung mga armas. Para po sa mga kasundaluhan na kung saan yung mga armas hindi na pumuputok. Na kung saan pati yung mga bala kinakalawang na. Na kung saan mas maganda pa yung armas ng mga kalaban o mga rebelde. Mga kababayan, nakikita ko na ho na kapag pinagpatuloy ho ni Bongbong Marcos na sundan yung yapak ng kanyang ama, wala pong duda na ang bansang ito, darating ho yung araw na tayo po ay tatahak na sa pag-unlad, sa pag-asenso, na kung saan tayo po ay makakasabay na sa pag-asenso po ng ibang bansa. Ang nakaganda ho nito, mga minamahal ko mga kababayan, parang sinusundan ho talaga ni Bongbong Marcos yung yapak ng kanyang ama. Na kung saan katuwang ng kanyang ama ang asawa niya para mas lalong mapagaan o mapadali ang pag-kasi. Kumbaga parang ang dating dalawa ho ang ating nagiging Pangulo na nagtutulungan para ho mas umasenso o mapadali ang pag-asenso ng bansang ito. Makikita nyo naman po yung ating unang ginang, masipag ho na nagtumutulong sa ating Pangulo para ho mapadali ang pag-asenso ng bansang ito. Hindi po siya nagiging Pangulo kundi nagiging katuwang lamang ho na kung saan mas napapabuti po, napapagaan, mas napapabilis ng ating Pangulo.
yung kanyang mga iniisip na makakaganda ho sa ating bansa. Maganda po pala, hindi ho katulad ng panahon ni Digongyo na yung asawa niya, yung kabit niya lang naman yun eh. 'Di ba? Kasi yung may tunay siyang asawa eh. 'Di ba? Oh, maganda bang ehemplo 'yon? Dalawa-dalawa asawa mo. Hindi nakataka-taka na bastos itong si Digongyo, kita nyo naman, 'di ba? Oh. Dahil naghanap pa ng mas bata. Oh, 'di po ba? Hindi yung katulad nitong kabit ni Digongyo. Nung panahon ni Digongyo, walang ibang ginawa kundi bumuka ka ng bumuka ka. Ha? Maghintay lang kung kailan siya papasukin ni Digongyo. Ha? Naghihintay lang. Kung maibibigay na naman, naghihintay lang kay Digongyo para manghingi uli kung anong gusto niyang bilhin. Anong mga luho ang gusto niyang bilhin. Balita ko sa asawa nito ni Digongyo, ang dami daw mga etc. nito. Kumbaga, para itong sa kanta na bilimokon nun, bilimokon yan. Ha? Yan lang po ang trabaho ng asawa nito. Ibang-iba po sa ating Pangulo ngayon, sa asawa ng ating Pangulo, na kung saan talagang todo po siya. Tulong. Tinutulungan ho niya ang ating Pangulo. Hindi po sa kung anumang mga bagay na kanilang hinahabol. Sapagkat gusto pong nilang tularan yung ginawa ng ama ni Bongbong Marcos na kung saan ang ating unang ginang ay nakipagtulungan sa ating Pangulo na kung saan nakagawa ho ng napakagandang mga proyekto. Mga kababayan, kaya lamang ho minamasama ho nung iba. Katulad na ho itong si Maharlika na sa katagalan ng kanyang pananalita nagmumukha ng tanga. Kaya naman pala tanga, inggitera. Kaya pala naiinggit, hindi nabigyan ng posisyon, ayun, nagwala na. O, naging luka-luka. O, dahil naghahabol talaga siya ng kapangyarihan at pera. Mga kababayan, napakaganda po ng tandem. Ito po yung totoong teamwork. Mag-asawa na siyang nagpapalakad sa buong bansa para po mas madali ang pag-unlad ng kanilang bansang pinaglilingkuran. Tingnan nyo naman, nakarang araw lang, nabanggit ho natin dito. Diba? Bago na yung mga armas ng mga kapulisan. Hindi na sila natatakot na makipagbarilan sa mga tulisan. Hindi na sila natatakot na makipagbarilan harap-harapan sa mga holdapper. Kasi magaganda ang klase na ho ang kanilang mga armas. Maging yung ating mga kasundaluhan, hindi na sila takot na makipagsabayan sa mga MPA na sinuportahan ho ni Duterte ng mga machine gun, mga granada, mga bomba at iba pa. Na kung saan, nung panahon ni Digongyo, pinagtatawanan ho ng mga MPA yung mga kasundaluhan dahil nakaputok lang ng isa, wala na pong kasunod nun. Dahil yung pag tinignan mo yung sundalo, hindi na nakikipagbakbakan, nagre-repair na lang ng armas. Ibang-iba po ngayon. Mga kababayan, silipin ho natin yung nagagawa ng ating Pangulo at yung nagagawa ng ating ama ho ng ating Pangulo ngayon na si dating Ferdinand Marcos Sr. Kung maaalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, at para na rin ho sa mga kababayan nating hindi po nakaabot ho sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Alam niyo ba mga kababayan ko, kung bibilangin ho yung achievement o mga nagawa ho ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pwede hong mailagay sa isang libro. Isa na ho dyan. Sino po ba ang nagpaganda para magmukha naman ho talagang international airport, yung ating airport ho dito sa bansa na dati mas kilala po sa Manila International Airport, na ngayon ho ay mas kilala na sa katawagang NAIA o Ninoy International Airport. Hindi po ba si Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Si Digongyo, may nagawa ba siya dyan? Wala, pabalik-balik nga lang siya dyan. Wala nga siyang naiambag dyan kahit isang ilaw eh. Wala nga siyang nagawa dyan na mabigyan man lang ng kahit konting pambili ng pintura yung Ninoy International Airport.
Ang ginawa ho niya sa panahon niyan, nakipag-anuhan lang ho dyan kung ilan ba yung pwede niyang maging komisyon. Na kung saan, yung mga tauhan dyan sa airport noon, naging bulag pipi, bingi. Na kung saan, labas-pasok ho yung mga Chino na nagdadala ng mga droga. Di po ba? Dahil nga po sa open na open yung mga Chino, o edi naging malaya din ho yung mga tauhan dyan sa NAIA noon na yung tinatawag nilang tanimbala. O hindi yung pinapansin ni Digong yun kasi ang importante tuloy-tuloy yung kanyang biyaya. O ano pa? Hindi ba't sa pamamagitan ho ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon ho tayo ng kauna-unahang train dito, yung tinatawag ho na LRT1. Yun po yung kauna-una sa Southeast Asia na nagkaroon ho ng tren. Si Digongyo, anong naibahagi niya? Nakisakay na naman. Wala man lang naiambag. Hindi man lang nakapagbigay ng tulong para man lang mapadali yung biyahe ng ating mga kababayan. Di po ba? Wala nga hong kwenta eh. Malayo ho sa dati nating Pangulo. Kaya nakakatakot nga ho pag si Sara din ang naging Pangulo, malamang. Kasi magmamana ho yan sa tatay niya. Gusto ko po kasi sa inyo ipakita kung anong kayang gawin ng ama, kung ano yung nagawa ng ama ni Bongbong Marcos na mayroon pong 100% na magagawa niya rin kasi kung ano ang ugat, yun din ang puno. Tandaan niyo ho yan. Tingnan niyo yung tatay ni Sara Bolate, anong nagawa. Kaya may posibilidad ho na kung anong utak ng tatay, ganun din yung utak nito ni Sara Bolate na kung saan baka mas malala pa. Di po ba? Sino po ba yung nagpagawa ng isa pa po doon, kung maalala po ninyo, yung tinatawag na Philippine Heart Center. Hindi po ba si Marcos? Anong ginawa ni Digongyo doon sa Philippine Heart Center? Wala. May naiambag ba siya? May naitulong ba siya? May nagawa ba siya kahit isa man lang ospital? Wala. Wala siyang nagawa kahit nga center, wala eh. Paano nga siya magpapagawa? Gusto na nga niyang mamatay yung mga tao. Ito ang mas malala Ito, aaminin ko na sa inyo totoo. Yung nangyari pong COVID-19 na yan, sa buwatan ho yan ni Duterte, sa buwatan ho yan ni Duterte at ng mga Chino doon sa China. Pinalabas lamang ho nila na yung COVID-19 na yan ay nanggaling ho doon sa mga kinakain ho ng mga tao doon, yung mga exotic. Totoo naman po na pwedeng makuha. Totoo hong pwedeng makuha yun, pero hindi po talaga yun. Hindi doon nanggaling na kung saan libo-libo po, libo-libo, milyon-milyon ho ang naging biktima. Nakipagsabuatan ho talaga si Duterte na mangyari yun. Kumbaga, ipinakalat nila sa hangin yung virus na yun para makarating ho sa Pilipinas. Nang sa ganun, maisagawa ho ni Michael Yang, maisagawa ho ni Alan Lim at ang iba pang mga Chinong kasabwat ni Duterte. Yung mga panahon ho na yun, plano ho talaga nila na sakupin ang bansang ito. Alam niyo po, sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, kung hindi lang po medyo umaalma na yung mga kababayan natin no, dahil parang nahalata na ho si Digongyo Talagang nahalata na ho na para bagang inuunti-unti na po niyang ubusin yung mga Pilipino ho dito sa ating bansa. Nang sa ganun ho, yung mga Chino na ho ang mamayagpag o manatili dito. Biro mo sinadya ho ni Duterte. Bakit to ayaw ni Duterte magpa-vaccine? Bakit ayaw ni Duterte? Sabi niya, siya tinurukan. Huwag po kayo maniwala. Kung tinurukan yan, dapat patay na ngayon yan. Halos ulat na nagpaturok na mga matatanda kasing tanda ni Duterte ngayon nandoon na, kinakain na ng bulate. Isa po yan sa kasalanan niya
Natuklasan ho namin yan dahil ho mayroong nagtimbre ho sa amin dito. Na kung talagang kung ang problema daw ay tungkol lang doon sa virus na yon na galing sa mga insekto na yan o sa mga hayop na yan, hindi daw ganun. Talagang kumbaga ikinalat ho sa hangin ng mga Chino nakasabot ni Duterte yung virus na yon. Nang sa ganun, magkagulo ho ang buong mundo. Magaling ho ang mga Chino pagdating sa ganyan, yung mga poison. Kaya nga ho nung panahon na yun talaga, sinamahan pa po ni Duterte nung tinatawag na war on drugs. Nako, nagka-leche-leche na ho. Kasi plano po talaga ni Duterte ubusin ho ang mga Pilipino dito at pagnakawan ng trilyon-trilyon na pera sa pamamagitan ho ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, mabalik ho tayo Ano-ano pa po ba yung nagawa ni Ferdinand Marcos Sr. na hindi ho magagawa o hindi nagawa ni Duterte? Para po sa hindi nakakaalam, sino po ba yung nagpatayo ng Philippine Kidney Center? Hindi ba't ang ating dating Pangulo, Ferdinand Marcos Sr.? Itong si Digong nyo, wala naman nagawa to eh. Ang napatayo niya, mga laboratory ng shabu. Kasama yung anak niya na si Paulo Bulate. Kasama dito si Alan Lim, Michael Yang. Imbis na mga hospital yung ipatayo ni Digong, mga laboratory ng shabu. Di po ba? Wala siya, hindi siya katulad dito ni ating Pangulo. Nagpatayo ng Philippine Heart Center para matulungan yung ating mga kababayan na may sakit sa puso. Si Digong yung iba Hindi siya tumutulong para maibsan yung sakit sa puso, kundi nagbibigay ng sakit sa puso. Mga kababayan, tignan nyo kung ano nagawa ho ng ama ng ating Pangulo ngayon na posible ho at 100% na magagawa rin niya sapagkat nananalaytay ho sa kanya ang dugo ng isang Pangulong maraming nagawa para sa bansang ito. Ano pa? Hindi ba't si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. din ang nagpagawa ng Philippine Lung Center? Hindi po ba't maraming nakinabang doon? Nagawa ba ni Digong yun magtayo ng ganon? Sa bagay, hindi na siya magtatayo ng ganon. Meron na Kaya kung itatayo man lang niya ng ganon, tatayo niya lang niya uli ng laboratory ng shabu. Kaya naman, pabrika ng mga marijuana. Ano pa? Hindi ba't ang ating dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. yung nagpagawa nung yung tinatawag ng Nayong Pilipino? Para doon sa Filipino heritage. Na hanggang ngayon nakikita na dahil nare-reserva hanggang ngayon nakikita natin yung mga pag-aari ng mga bayani ni Lapu-Lapu, ni kusino-sino pa. Etong si Digong nyo, iba yung na-preserve niya shabu at saka pera. Galing sa kinulimbat nila. Preserve na preserve ho yan. Magagamit din ho kasi niya pagdating ng panahon. Lalo na po pag malapit na ho yung 2028, maaari ho nilang magamit yun. Magagamit ho ni Digong yun, na-preserve niya ng mga shabu. Pag malapit ng election, bebenta niya yun para pandagdag din sa kanyang pamumuhunan, para pambili ho ng mga taong boboto sa kanyang anak na si Raulo rin katulad niya. Ano pa? Kung maaalala ho rin nyo, mga minamahal ko mga kababayan, yung tinatawag ho na Bataan Nuclear Power Plant na kung saan isa din sa kauna-una sa Southeast Asia na sana ay makapagbigay sa atin ng murang kuryente. Ang problema kasi, nung iba na yung administrasyon, iba naman kasi yung kanilang pananaw sa buhay, iba rin yung kanilang kakayahan, na kung saan yung ibang ari-arian na pagmamay-ari ng gobyerno ay binenta, na kung saan pagmamay-ari na ngayon ng iisang tao. Alam niyo kung natuloy yun, yung kaisipan nung dating pumalit sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi maghihirap yung mga pangulo. Hindi maghihirap yung mga kababayan natin
sa kuryente na kung saan talagang umaangal ho sa taas ng bayarin nila sa kuryente. Kung natuloy yun, alam nyo kung ang utak ni Digong ay kapareho ng ating Pangulo, malamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung kapareho lang, malamang naituloy yun. Yung Bataan na nuclear power plant, nako, siguro hindi na ho tayo maghihirap. Ang problema nga ho, wala tayong magagawa. Pare-pareho yung mga utak nila. Tingnan nyo naman si GMA. Ganun din, si Gloria Macapagal Demonyo. Hindi niya naisip na buhayin yun para mabawasan, maibsan man lang. Hindi, nangihinayang sila dun sa pera na magagamit dun . Kaya ang ginawa nila, binulsa na lang. At is magagamit nila. Kahit sirang-sira na sila sa ating mga kababayan, pero doon sa mga kababayan niya, doon sa lugar niya, biro mo ba naman, nakasuhan na ng plunder. Sabihin, pinatunayan lang na talagang magnanakaw siya, traitor siya, na hindi siya dapat pagkatiwala. Pero ano nangyari? Naging representante pa ng lugar nila. Paano nangyari yun? Isa lang ho yun. Kumbaga, wala akong pinagkaiba yan kay Digong nyo. Kumbaga, alam nyo na. Dahil taga doon siya, pinaganda niya, yung lugar niya, namigay siya ng pera. Yung ginagawa ngayon ni Sara Bulati, nag-iikot, namimigay ng pera para malason yung isip ng ating mga kababayan. Di po ba? Para ho mapagtakpan yung ginagawa ho ni Sara Bulati na pamimigay ho, panunuhol sa ating mga kababayan sa kanyang pag-iikot na kunyari namimigay ng tulong, ginawa po nilang issue yung tungkol po sa yung sa People's Initiative na binaliktad naman nila ngayon na sa pamamagitan daw ng pera pinipilit daw ng mga tauhan ni Romualdez. Pinipilit daw ng mga tauhan ni Romualdez na papirmahin yung ating mga kababayan kapalit kumbaga ng pirma daw. Binaliktad para mapagtakpan yung ginagawa ni Sara Bulati na pamimigay ng mga groceries o pera sa mga kababayan natin para humalason. Di po ba? Ang galing, di ba? Ano pa ba yung nagawa? Mapunta tuloy tayo doon sa mga kahayupan ng mga buwisit na ito. Doon tayo sa magandang nagawa ho, di ba? Doon sa Bataan Power Nuclear. Ang dami ho sana makikinabang yan. Wala hong presidenteng nakagawa ng ganong kaisipan. Tanging ang atin lamang pong nakaraang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nakagawa nun. Kaya nga kahit pagsama-samahin ho ang lahat ng naging presidente, kasama na si Digong, ay nako, hindi po makakapantay sa mga nagawa ho ni Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ito po ang maganda. Dahil si Bongbong Marcos po ang ating Pangulo. May 100% ho na ang lahat ng hindi binigyang halaga ng mga nakaraang mga presidente ay mabibigyang halaga na ho ngayon. Isa na ho itong Bataan Power Nuclear Bataan Nuclear Power Plant na maaari hong mabuksan. Mabigyan lamang ho ng tamang panahon o oras ang ating Pangulo. Kaya nga po, kung mabibigyan ho siya kahit mga 6 na taon pa, natitiyak ko po mga minamahal kong mga kababayan, hindi na po maghihirap ang ating mga kababayan pagdating ho sa kuryente. Kaya kung lalawig pa yung kanyang termino, kahit mga 20 years pa, sinabing 20 years, talagang galit na yung mga Digong nyo. Di ba? Galit na yung mga alipores ni Digong nyo. 20 years. Gawin na natin 50 years. Wala na, hindi na galit. Umuusok na talaga. Di ba? Alam niyo po, pag napalawig pa ho ang termino ng ating Pangulo, malamang ho, hindi na maghihirap pa ang ating mga kababayan kung saan sila bibili ng murang mga bilihin. Kung mapapalawig pa po ang termino ng ating Pangulo, nagbuka ko isla. Hindi na po
mangangamba ang ating mga kababayan. Kung saan sila kukuha ng pang-tuition. Sapagkat alam ko, alam niyo ba nung panahon ni Pangulong Marcos Sr., yung mga mag-aaral noon, ang daming libre At saka noon, yung mga kababayan nating mahihirap, abay, noon may pandesal na malalaking pinamimigay, tsaka isang dilatang gatas. Ngayon, ibang binibigay ni Digong yun noong panahon niya shabu, marijuana. Ibang binibigay niya sa mga tao, paghihirap, pagdurusa, takot, pangamba. Abay, noong panahon nun ni Digong nyo, ang alam ko, nasa 1,000 lang yung mayroong sakit sa puso. Noong panahon niya, abay, umabot na ho ng, ay nako, mahigit 1,000,000. Di ba naman magkakaroon ng sakit sa puso, nagmukha na ho tayong, para tayong nasa pelikula, yung mga tren to Busan. Na anumang oras pwedeng umatake yung mga zombies. Di po ba? Kung sabi ko nga ho, isa lamang ho yun yung mga nabanggit ko. Isa lang ho yun sa mga nagawa ho ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi kung sasabihin ko pa po lahat, malamang ho, tulad nga ho ng sinabi ko, yung mga nagawa ho niya para sa bansang ito, kung iisa-isahin ho natin, baka ho nagbasa na tayo ng isang libro na 1 linggo ho bago matapos sa kapal. Di po ba? Kaya mga kababayan, natitiyak ko po na kung si Bongbong Marcos o ang ating Pangulo ngayon ay mabibigyan ho ng sapat na taon, oras o panahon, natitiyak ko ho na magagawa rin niya ang nagawa ng kanyang ama. Dahil tulad ho ng sinabi ko, nananalaytay ho sa puso't isipan ni Bongbong Marcos yung kaisipan, yung katalinuhan, yung katapangan na mayroong kasamang pag-ibig sa ating inambayan. Huwag po nating ibigay yung kapangyarihan sa taong katulad ho ni Sara Bulate, na kung titignan nyo po yung nagawa ng kanyang ama, napakalayo ho sa nagawa ng ama ng ating Pangulo. Wala ho. Baka isang pahina. Wala kang mayroon ho, siguro magagawan si Duterte ng libro. Libro ho tungkol sa mga napatay niya. Ilang page yun, di ba? Ang napatay niya mahigit 30,000. Malamang ho talagang mas makapal ho doon sa libro na magagawa doon sa libro na pwede kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung kanya naman makapal talaga. Makapal yung kanyang mga nagawang kasalanan. Makapal yung kanyang mga nagawang katarantaduhan, kahayupan, kademonyuhan. Yun po, makapal ho yung kanyang pagtatraidor. Yun, pwede pa. Mailalagay mo talaga dun sa isang libro kung ilan yung taong inabuso niya, o kung sino-sino yung mga Chinese na naging kasabwat niya, kung ilan yung mga komunistang nakiisa sa kanya, na siya naman din ang sumusuporta. Marami ho yan talaga. Lalo na yung mga pangalan ng mga politikong nakiisa sa kanya, nakiisa sa kanyang mga kademonyuhan. Ay nako, isa na dyan si Arnie Tevez. Ay nako, makapal ho. Pero sa kabutihan, tsaka sa achievement na magaganda, wala ho. Paano nga po magkakaroon ng addict nga ho? Kaya nga sabi ko sa inyo, saan ho galing si Sara? Hindi ba't sa malademonyong pag-iisip? Kaya mag-isip na ho kayo. Kapag nagkaroon po tayo ng isang anak ng dating presidente, pag nagkaroon tayo ng isang presidente na galing sa isang taong naging presidente na malademonyo yung pag-iisip, nako, mabuti na hong, di ba? Wag na lang. Mas mabuti pang manatili na lang si Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, kung gusto nyo pong matikman ang magandang buhay, masarap na buhay, mahinahon na pamumuhay, tahimik na pamumuhay, yung walang takot, walang pangamba, kailangan ho, mag-isip po kayo. Wag na wag ho si Sara Bulate ang piliin nyo bilang presidente.
kung ayaw nyo hong mailagay sa alanganin ang inyong mga anak. Dahil natitiyak ko po na wala po yung gagawing mabuti sa bansa natin. Anak ko siya ng isang kriminal. Anak ko siya ng isang mandurugas. Anak ko siya ng isang, kumbaga, traidor sa ating bansa na kung saan nakikipagsabuatan ho sa mga Tsino para ho masakop po ang bansang ito. Tandaan nyo po, si Sara Duterte po ay pinalaki ng kanyang ama sa pagnanakaw. Pinalaki ho siya na mandurugas. May natapos siya, yes, alam naman natin yan. Pero wag nating kalilimutan na lumaki si Sara Bolate. Na tinuruan ng kanyang ama kung paano magnakaw sa pamamagitan ng kapangyarihan na mayroon sila. Kaya tulad doon ng sinasabi ko, bigyan lamang ho natin ng pagkakataon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikita niyo na mabubuhay sa kanyang pagkatao ang nagawa ng kanyang ama at magagawa niya para ho sa ating bansa. Kaya mga kababayan, bago po tayo magtapos ito sa ating programa, muli po tulad ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.